Halika kayo, para pagdiwang ang aking kuya na si Wang Ximing na pumanaw na. Mag-toast tayo lahat. Kampay! Binabati ka namin, Panginoong Ginoo! Patay ng panganay, ang pangalawa na nga nag-iisang tagapagmana ng Qian Group. Ang ganitong uri ng trilyong yaman, kahit sa buong Shan Nation ay bihira mong matagpuan. Kaya, kanya-kanyang diskarte lang yan. Pangalawang Ginoo. Anong pangalawa? Dapat natin siyang tawaging panganay. Ikaw talaga. Gusto mong umibig ng madulas. Halika, magsaya tayo ngayon. Sa harap ng lahat, magpakitang gilas ka para sa akin. Magpakitang gilas ka! Magpakitang gilas ka! Ang daming tao dito. Pwede bang sa VIP room na lang tayo? Hoy! Mas gusto kong maraming tao. Mas masaya pag marami. Mas ramdam ang saya pag maraming tao. Bilisan mo na. Sa harap ng lahat, magpakitang gilas ka. Ha? Ay ko. Wang Xiao! Bitawan mo ang asawa ko! Asawa mo siya? Wang Xiao, huwag kang magkamali na akala. Kami ni Ye Xiao ay kasal na sa papel. Ang puso ko ay sa'yo lamang. Ayos! Kasal na. Mas maganda. Mas gusto ko ang babaeng may asawa. Siya, pinilit ka lang di ba? Wang Xiao, papatayin kita! Ye Xiao, tama ng gulo mo. Siya, nagawa mong saktan ako. Bakit? 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 Sa paningin ko, isa kang aso na panay ang papansin. Kailangan pa ng dalan para saktan ng aso? Aba, bastos ka talaga! Papatayin kita! Ang dami mong sinasabi. Ginoo, baka gusto mong palabasin siya. Hindi na kailangan. Mas gusto ko talaga na sa harap ng asawa ng iba ay makipaglaro sa babae. Mas doble ang sarap. Yang Master Wang! Yang Master Wang! Yang Master Wang! Walang hiya ka! Buhay pa ako. Hindi pa ako patay. Panganay, bilisan mo rito. Pakainin kita ng prutas. Panganay, halika rito at papayaran kita ng langis. Ang sarap-sarap. Panganay, ang bilis mo namang lumabas agad. Ang kiji mo, bitin pa ako eh. Panganay? Papatayin kita! Nag-time travel ako. At ako na ngayon ang naging panganay ng Qian Group na si Wang Ximing na siya rin kaaway ko. Ang kuya ni Wang Xiao. Anong taon na ngayon? Nako, ang kulit mo talaga, Ginoo. Ngayong December ng 2019. 2019? Ibig sabihin, 4 na taon nang nakalipas. Umalis kayo dyan. Huwag ka muna umalis, Ginoo. Panganay, sigurado pagod ka na. Halika, daling kita sa VIP room. Magaling ako magmasahe. Ay nako! Wang Ximing, akala nila isa kang inutil. Di ko akalaing marunong ka palang magpakasaya, ha? Lucia, so kayong dalawa pala. Matagal na palang may namamagitan at ang kapal ng mukha niyang sabihin sa akin na birhen pa raw siya. Anong tinitingin-tingin mo sa babae ko? Tingnan mo baka mabulag ka kung di ka mag-iingat. Walang galang! Wang Ximing, ang lakas ng loob mong saktan ako! Anong tawag mo sa akin? Wang Ximing! Tinatanong ko kung anong tawag mo sa akin. Wang Ximing, kahit si Papa, hindi ko kailanman sinaktan. Pero ikaw, nagawa mo kong saktan! Shayo, ayos ka lang ba? Wang Ximing, hayop ka! Ngayong araw, sa ngalan ng ating ama, tuturuan kita ng leksyon kung anong ibig sabihin ng respeto sa nakakatanda. Kung anong kuya ay parang ama. Ginoo, pabigyan mo ng kapatid nyo. Baka ikamutan niyo pa ito. Kuya, patawad, hindi ko na uulitin.
Wang Ziming! Naglakas loob ka bang pagtangkaan ang buhay ko? Eh kung patayin nga kita, anong meron? Tayong dalawa na lang ang anak ng pamilya Wang. Pag napatay kita, ako na lang natitirang tagapagmana. Sa tingin mo ba hindi magagalit si Papa sa akin? Ha? Kuya, sorry talaga. Hindi ko na talaga uulitin. Ayan, ganyan dapat. Makinig ka, simula ngayon, kahit sa pamilya Wang o sa Qian Group, ako ang panganay, ikaw ang bunso. Kahit kailan, kapag nakita mo ako, kailangan mong magpakumbaba, yumuko at magbigay ng galang. Tawagin mo kong kuya. Lahat ng bagay, pwede mo lang laruin o gamitin kapag tapos na ako dito. Naiintindihan mo ba? Opo, kuya. Si Wang Ximing simula pagkabata, mahina ang loob. Palagi ko siyang inaapi. Wang Xiao! Duwag! At ikaw naman, anong relasyon mo sa kapatid ko? Kaibigan ko lang po si kanyang master. Alam mo ba kung sino ako? Si First Young Master, Chief Executive Officer ng Qian Group. Chief Executive Officer? Magaling. Simula ngayon, ikaw nang magiging sekretary ko. Wang Ximing, siya ang bagong nobya ko. Anong balak mong gawin? Sabi ko sa'yo, kahit anong bagay, pwede mo lang gamitin kapag tapos na ako, kabilang na ang mga babae. Ikaw! Shia, itatalaga kitang personal na sekretary ko. Ang taunang sahod, 1,000,000, 24 na oras bawat araw, at walang iiwang magsisilbi sa akin. Wang Ximing, huwag mong akalain dahil ikaw ang kuya ko, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Sinasabi ko sa'yo, isusumbong kita kay Papa! Isusumbong kita! Ipapa-remove kita bilang executive president! Walang hiya! Isa ka lang namang anak sa mga babae sa labas ng pinakisamahan ng ama ko. Karapat dapat ka ba sa akin? Sinasabi ko sa'yo, hanggat nandito ako sa pamilya Wang, hinding-hindi ka magtatagumpay! Ikaw! Ano? Hindi ka pa ba nauuhaw ng sapat? Ayos lang! Ikaw ang panalo ngayon. Hintayin na lang natin sa susunod. Shia, tayo na! Hindi ako aalis. Hindi mo ba narinig? Ako na nga ano ba ng kuya mo? Magpakita ka naman ng respeto. Shia, walang hiya ka talaga! Oo nga. Mula ngayon, siya na ang ate mo. Bunso, magbigay galang ka sa ate mo. Ate? Wang Ximing, magkapatid tayo sa iisang ama pero magkaibang ina. Talaga bang aagawin mo ang babae ng sarili mong kapatid? Ang babae ng sarili mong kapatid? Mas exciting nga yun. Bunso, ngayong araw, tuturuan kita kung paano maglaro ng mas matindi. Shia, magpakitang gilas ka nga sa kanya. Ayos! Hintayin natin ang susunod! Dasha, bukas naman ako magre-report sa Qian Group. Magre-report saan? Hindi ba nangako kayo sa akin na gagawin mo akong personal secretary mo na may taon ng sahod na 1,000,000? Ang babaeng katulad mo, nakakadiri. Bagay ka talaga sa inutil kong kapatid. Pareho kayong basura. Hindi mo dapat akong tratuhin ng ganito, Ginoo. Ibinigay ko sa'yo ng aking pagkababae. Tandaan mo, pagkatapos gamitin, itapon. Ganito ang laro ng mga mayayaman. Kala mo ba talaga papakasalan kita? Ginoo, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Masyadong marumi ang pagmamahal mo. Ito lang ang halaga mo. Palayasin niyo na siya! Ginoo! Kakasimula pa lang ng paghihiganti ko. Pagsisihan niyo ito, ni ang mamatay ay di niyo magagawa. Ginoo! Kiyo, lumabas kayo. Opo, Ginang! Siyang ina ni Wang Xiao. Mukhang bata pa rin kahit may edad na. Wang Xingmen, hayop ka. Bakit mo inaapi ang anak ko? Pati girlfriend niya inaagaw mo pa. Anong balak mo gawin?
Anong balak mo gawin? Ang galing talaga ng panlasa ng papa ko. Sayang lang. Matanda na siya. Kalahating buhay na lang ang natitira. Sa babaeng katulad mo, napakagaling. Hindi na niya kayang tamasahin. Walang modo. Tuin na ng pamilya Wang. Yung mga boses mong sinasabi, isusumbong kita sa ama mo. Papatalsikin kita sa pamilya Wang. Sige, isumbong mo ako. Tignan natin kung sinong paniniwalaan niya. Ikaw o ako? At isa pa, madam. Talaga bang kaya mo tong tisin? Hayop ka! Hinapastangan mo ako. Isusumbong kita sa ama mo. Ibubunyag kung totoong ugali. Mawasagin kita. Isang palad lang, hindi tumutunog. Kahit pa masira ang pangalan ko, hindi lang ako ang madadamay. Ako ang unang tagapagmana ng pamilya Wang. Kayo ng anak mo, mabubuhay sa anino ko mula ngayon. At isa pa, gaano pa ba katagal ang itatagal ng ama ko? Buhay pa siya. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Itong batang to, ano ba ito? Bakit biglang naging ganito siyang katapang? Nabali niyang isipan ko. Hindi pwede. Hindi pwede. Madam, alam ko namang ginagawa mo ito para kay Bunso. Pero sino bang mag-aalaga para sa'yo? Walang galang. Malakas ka ng loob na hawak-hawakan ako. Isusumbong kita sa ama mo. Hayop ka. Bitawan mo ako. Dumating na si Master! Asawa ko, bakit ka nandito? Narinig ko nag-aaway kayo. Paano ko makakapante? Kayong lahat, sobrang pinapahiya niyo ako. Tayo na. Sumama kayo sa akin sa sala. May mahalaga akong bagay na i-aanunsyo. Hindi niya ako isusumbong. May pag-asa pa ang mga babae sa pamilyang mayayaman. Tunay na may kakaibang alindog. Pa! Kailangan niyo ko ipagtanggol! Ang bagong girlfriend ko! Inagaw ni Wang Ximing! At muntik pa akong malunod! Ang kuya mo mula pagkabata ay may mahinang loob. Baka naman ikaw may ginawang mali. Pa! Sobra naman yata kayong kampi sa kanya! Mahal, dapat magdisiplina si Wang Xingmen. Talagang lalo siyang lumalabag sa batas at kaayusan. Talagang hindi niya ginagalang kaming mag-ina. Kanina lang siya ay... Ano? Sobrang pinapanigan mo siya. Kahit anak mo siya sa dugo, hindi mo naman pwedeng baluktutin ang katotohanan. Ikaw? Si Meng, ano pa talagang nangyari? May bagong girlfriend si Bunso. Isang mukhang pera. Gumamit lang ako ng 1,000,000 para sa konting pagsubok at agad lumantad ang tunay na kulay. Ginawa ko lang naman to dahil sa pagmamahal ko kay Bunso. Bata pa siya. Ayokong malinlang siya ng mga babae. Kaya ako naisipang gawin ang palabas nito. Bunso, kung ang babae ay kayang ipagpalit ka sa 1,000,000, ano pang silbi ng pagmamahal niya? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo! Pinalayas ko ng babaeng yon. Bunso, sa susunod, siguraduhin mong huwag ka na magdala ng mga babaeng gaya niya sa pamilya Wang. Baka madumihan pa ang sahig ng pamilya ng mga mayayaman. Tama ang ginawa mo. Xiao Yao, bakit hindi ka magpasalamat sa kuya mo? Ako? Bakit hindi ka magpasalamat sa kuya mo? Ako? Salamat kuya sa pag-aasikaso sa girlfriend ko. Magkapatid naman tayo. Wala nang pormalan. Bunso, sinubukan ko rin siya para sa'yo. Yung girlfriend mo. Sariwa. Ikaw! Ako ay kumpirmadong may cancer na. At mukhang malapit na ang katapusan ko. Kaya ako kayo pinatawag ngayon ay para marinig ang iniisip niyong magkapatid. Kung kayo ay magiging tagapagmana ng pamilya, anong plano ninyo sa kumpanya? Pa, kung ako magiging tagapagmana ng pamilya, ililipat ko lahat ng pondo mula sa industriya ng cellphone papunta sa real estate. Sa loob ng 1 taon, sisiguraduhin kong doble ang halaga ng Kian Group sa merkado. Puro mo lang real estate ngayon. Kung papasok ka ngayon, parang hinahanap mo lang ang kapahamakan mo. Siming, anong pananaw mo? Kung gusto mo madoble ang halaga ng Kian Group, bakit pa hihintayin ng 1 taon? Kung ako ang mamumuno sa Kian Group, 1 linggo lang ay sapat na. Abay kuya kong mahal, ikaw ba'y nababaliw na?
Ngayon ang halaga ng Kian Group ay 50 billion yuan at sa loob ng isang linggo, madodoble mo ba yan? Bunso, gusto mo bang magpustahan pa tayo? Sa loob ng isang linggo, kung hindi ko madodoble ang halaga ng Kian Group, kusa akong tatalikod sa mana at lalabas sa pamilya ng walang dala. Pero kung magtagumpay ako, anong kapalit? Kuya, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga kumpanya ko sa real estate. Ayos. Kasunduan yan. Sige. Siming, kung ganyan ang tiwala mo sa sarili mo, sa darating na isang linggo, ikaw muna ang pansamantalang tagapangulo ng kumpanya. Magbibigay ako ng isang katulong sa iyo na susuporta sa lahat ng kailangan mo. Salamat po, Papa. Kuya kong mahal talaga. 7 araw para kumita ng 50 billion? Tingnan natin kung paano ko mamamatay. Ngayon ay Disyembre 2019. 7 araw, sapat na yan. Narito ang 100,000 yuan. Dalhin mo na ito para mapagamot ang kapatid mong lalaki. Maraming salamat po sa kanyang master. Ay? Bantayin mo ng mabuti ang kuya ko. Kapag may nangyaring anuman, sabihin mo agad sa akin. Ang mga babae sa pamilyang mayayaman, talagang lahat sila'y pambihira. Sa buhay na ito, gagamitin ko ang katauhan ko para isa-isa mapasakop ang mga babae nila. Magandang araw, Ginoo. Ako si Baiji. Itinalaga ako ng Ginoo bilang personal mong sekretarya. Ang schedule mo ngayong araw, alas 10 ng umaga, magkikipagkita ka kay Ginoong Ma ng Penguin. Alas 11, magkikipagkita ka kay Binibining Do ng Dre. Sa tanghali, magkikipag-lunch ka kay Ginoong Zong ng Noli Sangchuan. May golf appointment ka kasama ang mayor ng Jiansheng. Alas 4 ng hapon, ay, Ginoo, kayo po ay, Ikaw si Bai J, di ba? Ako ang chairman ng Kian Group. Ang schedule ko, hindi kailangang inaayos ng iba. Alam mo ba kung anong personal secretary? Naiintindihan mo ba? Ibig sabihin, simula ngayon, ang oras mo, katawan mo, at kaluluwa mo ay akin lahat yan. Gets mo? opo. Mabuti. Narinig ko may leukemia ang kapatid mo. Narito ang 1,000,000. Tawagan mo ang ospital. Kinausap ko na sila. Ang kapatid mo, siya ang unang makakatanggap ng bone marrow. Salamat po, Ginoo. Tandaan mo, ang prinsipyo sa pagtatrabaho para sa akin, huwag magtanong, huwag tumanggi, at huwag magbunyag. Mapagkakatiwalaan ba kita? Handang mamatay si Baiji para sa ginong panganay. Ayos. Simula ngayon, tuturuan kita kung paano sa loob ng 1 linggo kikita ng 50 billion. Ginoong Lu, bibilin ko ang pabrika mo. Magkano ang halaga nito? Ginoo, ang pabrikang ito ay bunga ng aking pagsisikap. Wala talaga akong balak ibenta ito. Diretsuhin mo na lang. Sabihin mo, ang halaga, hindi mo kayang tanggihan. Ginoo, ang pabrikang ito, ang puhunan ko pa lang ay nasa 2 million na. Gawin na nating 3 million. At may paninda pa ako na nasa 100,000 ang halaga. Idagdag pa natin ng 1 pang milyon. At ang mga trabahador ko, kasama ko na sila sa mahigit 10 taon. Dapat doblehin ang sahod nila. Ginoo, hindi niyo po ako binibiro, hindi ba? Mr. Liu, mukhang kailangan nating pag-usapan ang presyo tungkol dito. Ang puhunan mo ay 3 million, plus 1 million sa paninda. Ang total ay 4 million. Dahil mawawalan ka ng hanap buhay kapag binili ko to, dapat lang bigyan pa kita ng tulong para sa pagkawalan ng trabaho. Dagdagan pa natin ng 1 pang milyon, ay 5 million na. At isa pa, ang mga kagamitan, gusali at mga tao mo. Lahat yan ay pinaghirapan mong itayo. Sa tagal ng panahon, siguradong may pagmamahal ka na dyan. Kaya dapat dagdagan ko pa para sa emosyonal mong pinsala. Ganito na lang, ang final price ay 6 million. Hindi na siguro mahirap tanggayan yan. Ay nako, hindi mahirap, hindi mahirap. Aba Ginoo, napakahusay niyo po makipagtawaran.
Ako si Laulio. Wala na akong masabi. Okay na ba? Okay na. Baije, Po, pirmahan ng kontrata. Ipadala ang pera. opo. Ayos, Ginoo. Sandali lang po. Aayusin ko na agad ang mga papeles nyo. Saglit lang po. Nakita mo ba kung paano ko binili yon? Negosyo ng 3 million? Napakalaki pa ng 6 million. May tama ka ba sa ulo? Naintindihan ko po. Bakit nga ba natin binili ang sirang pabrikang ito? Ang sabi ko, huwag kang magtanong. Ipalaganap mo agad ang mga tao. Sa loob ng 1 linggo, lahat ng pabrika na katulad dito ay bibili natin. Nag-iintindihan? Naintindihan ko po. Baby ko, miss na kita. Halikan kita. Pangalawang ginagawa na niya po ako! Pangalawang Ginoo, magpakainahan naman po kayo. Sekretary na po ko ng kuya mo. Kaunti pa lang ang araw na nakasama mo si kuya ko. Tapos nawala na agad ang loob mo sa akin? Hindi po. Pangalawang Ginoo, ang pinapagawa niyo sa akin, ginawa ko na po lahat ang utos niyo. Pero napektuhan niyo na po ang plano mo. Basta't alam mo, itong 1 linggo, anong ipinapagawa niya sa'yo? Ha? Wala naman po. Gumastos lang naman siya ng mahigit 10 bilyon para bilhin mahigit 1,000 silang pabrika. Hindi ko rin alam kung anong plano niya. Mga sirang pabrika? Ngayong araw, sobra-sobra na ang industriya. Tapos siya, bumili pa ng mga bulok na pabrika. Ngayong araw, katapusan na niya. Sayang lang talaga ang 10 bilyon niyang puhunan. Pangalawang Ginoo, kung wala na ba kayong utos, aalis muna ako. By J, sigurado, mamamatay ang kuya ko ngayong gabi. Manadamay ka rin. Bakit hindi mo nalang ako piliin ngayon? Pangako, kapag ako ng tagapagmana ng pamilya, ikakasal agad tayo. Bitawan mo ako! Pangalawang Ginoo! Saklalo! Ginoo! Naglakas loob ka pang galawin ng sekretary ko? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo! Sekretary mo? Wang Simeng! Mas mabuti pa siguro, alagaan mo na lang ang sarili mo. Ang 7 araw na palugit, malapit nang matapos. Tignan natin kung paano ka mamamatay ngayong gabi! Baiji, ayos ka lang ba? Ginoo, sa board meeting ngayong araw, sigurado ba talaga kayo? Huwag kang mag-alala. Walang giya! 100 bilyon yan! Yung mga bulok na pabrika na yan, halos magsara na dapat. Bakit mo pa sila binili ng mataas na presyo? Simeng, ang utak mo, kinain pa ng aso? Pa, magtiwala kayo sa desisyon ko. Mahal ko, si Siming naman po, hindi naman siya nabigyan ng tuluyan. Sa pinakakaunti, nakaipon siya ng mga bulok na pabrika at mayroon pa siyang mga magagawang kailangang pakainin. Tama. Ako nga pala, nakalkula ko na yan para kay kuya. Yung higit 1,000 plus na pabrika, may naimbak pang 12 billion na produkto. Tanya ko, aabutin pa ng 2030 bago maubos, di ba? At kahit may benta lahat yan ayon sa market price, halagang 2 jaw kada piraso lang. Baka 24 billion lang ang kikitain. Talo pa rin ng 76 billion. Ha? 1 linggo lang, nalutasay agad ng 76 billion. Kuya, pagdating sa pagwawaldas, mas mabilis ka pa sa racket. Semeng, gusto kong bigyan mo ako ng paliwanag. Pa, ngayon, ang buong industriya ay hawak na ng pamilya natin. At pinagawa ko rin ang lahat ng manggagawa ng overtime para makaproduce ng mabilis. Basta tayo may sapat na stock ng produkto, kahit pa sabihin mong 500 billion, kahit 1,000 billion pa, hindi problema yan. Wala kang kwentang hayop ka! Asawa ko! Walang utang na loob na anak. Hindi kita kinikinalang anak. Pa, maniwala kayo sa akin. Habang mas marami tayong stock, mas malaki ang kikitain natin. Waldas ka lang talaga. Bakit ba ako nabulag sa'yo? Hindi kita kinikilalang anak. Itigil agad lahat ng produksyon. Abogado! Master, ihanda mo ang testamento. Itakwil ko na ang anak kong yan. Palalayasin ko siya sa pamilyang Wang.
asawa ko. Huwag po kayo mamatay. Hindi niyo pa na-inanunsyo kung sino tagapagmana. Ang mana ay ibibigay kay... Attorney, bilisan mo. I-record mo. Asawa ko. Kaninong mana? Kay Siyaw ba? Magsalita ka naman. Hoy, matanda. Sabihin mo na. Kinoo, tumas ng usang stock ng Kian. Umabot na ito sa lapas ng 100 billion. Ano? Mahal, kasi na kayo. Maiji, anong sinabi mo kanina? Ulitin mo. May biglang balita sa buong mundo. May di kilalang strain ng trangkaso. Wala pa ngayon anong epektibong gamot. Ang pinakamabisang pag-iingat ay ang pagsusot ng mask. Si Ginoong Siming, binili niya lahat ang pabrika ng mask sa buong bansa. Kaya tumas ang presyo ng mask. Sa magdamag ay biglang tumas ang presyo. Sa black market, umabot na sa 20 yuan ang isang mask. 20 yuan para sa isang piraso ng mask? Kung may 12 billion pieces tayo, ang ibig sabihin yan ay 240 billion lahat? Imposible yan! Imposible! Sigradong pegang balitang yan! Kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo i-check online. Nasa mga balitang lahat. Hindi ito totoo. Paano magiging totoo ito? Isang ordinaryong mask lang yan. Walang kahirap-hirap gawin. Paano ito magmamahal ng ganyan? Dahil nga, wala itong technical na halaga, kaya hindi pinapansin ng iba. Ang tunay na negosyante ay dapat may matalas na pangamoy at mabilis kumilos, tumpak at matapang. Kaya naman, hindi ko inilanta na lahat ng gastos para ma-acquire mga pabrika ng mask. Tunay ngang may pangitan si Ginoong Siming. Ngayon, sa buong industriya, isa na siyang alamat. Siming, nagkamali ako ng akala sa'yo, anak. Isa kang tunay na henyo sa negosyo. Sige nga, paano mo nahulaan ang ganitong pandaigdigang krisis? Paano mo ito nahulaan? Hindi naman pwedeng sabihin mong galing ka sa hinaharap, di ba? Simple lang. Ito ang tinatawag na butterfly effect. Isang buwan pa lang ang nakalipas, may ekspertong nagbabala tungkol sa influenza virus. Pero yung eksperto na yon, pinaratangan ng paninira at hinuli. Ngayong papalapit ng taglamig, panahon na naman ang pagkalat ng trangkaso. Kaya ako'y sigurado na ang trangkasong ito ay siguradong magdudulot ng pandaigdigang gulo. Ayos! Talaga nga ang kanating Wang ay pinagbiyayaan ng mga ninuno. Binigyan kami ng isang henyo na anak na magiging tagapagmana. Sa ngayon, meron tayong 12 billion pieces ng mask. Ang mungkahi ko, i-export ang kalahating 6 billion at ang natitirang 6 billion ay ibebenta sa loob ng bansa. Ibebenta natin sa murang halaga, samantalang ang 6 billion mask na ilalabas sa ibang bansa, ibenta natin ng tag 20 yuan kada isa. Yan ang presyo. Talagang Ginoong Siming ay may puso talino. Kung mapangasawa ko lang siya, iyon na sigurong biyaya na pinag-ipunan ng ilang henerasyon. Hindi ako sangayon! Yung 6 billion mask na pangloob, bakit pa natin ibebenta ng tig 2 mao? Mahigit 100 billion ang kitang mawawala! Palagi niyo pong sinasabi sa amin, ang hindi kumikita kahit may pagkakataon ay tanga. Itong panganay kong kapatid, isang salot sa pamilya! Tumigil ka! Ang kuya mo ay may malasakit at kabutihang loob. May prinsipyo ang pangangalakal. Sa ganitong panahon ng krisis sa bansa, paano mo magagawang kumita mula sa kapahamakan? Ang ginagawa ng kuya mo ay para sa kaibubuti ng reputasyon ng pamilya Wang! Tama. Tandaan mo ito. Ang kumita sa loob ng bansa, hindi yan tunay na galing. Ang tunay na husay ay ang kumita mula sa labas ng bansa. Bukod pa dyan, naipon na rin ng Kian Group ang reputasyon. Kung ikukumpara sa patuloy na pagtaas ng stock market, ang kita mula sa benta ng mask ay parang barya lang na tanging ang mga mangmang lang ang pinapansin. Sinong tinatawag mong mangmang? Wala kang galang! Ang kuya mo ay tinuturuan ka lang. Wala ka talagang pag-asa. Ako... Siming, mula sa araw na ito, opisyal ka ng humalili bilang tagapangulo ng Kian Group. Ikaw nang bahala sa lahat ng usapin ng kumpanya. Siyaw, ikaw magiging vice-presidente. Matuto ka ng mabuti sa kuya mo. At huwag mong biguin ang ama mo! Mahal ko, sa totoo lang, si Shio ay may kakayahan din naman siya. Dapat sana, bigyan niyo rin siya ng pagkakataon. Basta't si Bunso ay susunod sa akin, bibigyan ko siya ng oportunidad. Mama! Teka lang, Bunso. Naalala mo pa ba ang pustahan natin? Pustahan? Anong pustahan? Ikaw mismo ang nagsabi na kung sa loob mismo ng isang linggo, mapadoble ko ang halaga ng Kian Group. Ibibigay mo sa akin ang kumpanyang pang real estate na nasa pangalan mo. Wang Siming! Tagapangulo ka na nga ng Kian Group at ngayon gusto mo pa ang kumpanya ko? Managinip ka! Siyaw, ang may pustahan ay dapat marunong tumanggap ng pagkatalo. Bukod pa dyan, ang kumpanyang pang real estate ay pinasa ko na sa kuya mo ang pamamahala para mas makalikan ang mas malaking halaga. Pa! Masyado naman kayong kampi sa kanya! Siyaw!
Wala ka talagang silbi. Kayong mag-ina, lubos niya akong binigo. Pa, kumalma lang po kayo. Pangako, pagtuturuan ko ng maayos si Bunso, ilalagay ko siya sa tamang landas. Inagaw ni Wang Ximing ang nobya ko. Inagaw ang pwesto ng tagapagmana. At ngayon, gusto pang agawin ng kumpanya ko sa real estate. Sobrang mapangipin na to. Papatayin ko siya! Tumigil ka. Paano kung marinig ka ng papa mo? Tapos na tayo, ha? Mama, talaga bang kaya mong lunukin ang lahat ng ito? Anak ko, kailangan kang kumalma. Si Wang Ximing, panalo na sa isang laban. Kahit na yung matandang iyon ang nag-angat sa kanyang bilang tagapangulo, ikaw naman ang ginawang vice-presidente. Habang may buhay, may pag-asa pa. Kailangan natin ng tamang oras. At babagsakin si Wang Xingmen sa isang iglap. Tamang sinabi ng mama mo. Pero masaklap, hindi ko kayo bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Anong ginagawa mo dito? Alam mo na ang sagot. Siyempre, para kunin ko na ang real estate company ko. Wang Ximing! Huwag kang sobra kumagapagabi! Sinasabi ko sa'yo, kung pipilitin mo pa ako mismo ang papatay sa'yo! Tumigil ka! Ganun ba dapat ang pagkikipag-usap mo sa kuya mo? Lumabas ka muna at magpalamig. Ang mga natitirang usapan, ako nang bahala. Ma! Lumabas ka! Siming, magkakapamilya pa rin tayo. Ngayon nahawak mo ng kapangyarihan ng Kian Group. Ang buong angkan ay sa'yo rin mauwi palang araw. Itong malit na kumpanya sa real estate. Pasok ba yan sa panlasa mo, ha? Si Ma, nung huli tayong nasa tabi ng pool, yung sinabi mo noon, hindi ko alam kung naaalala mo pa ba yon. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Nung nasa tabi tayo ng pool, at biglang lumitaw si Papa, halos mabuking na tayo. Pero hindi mo ako sinumbong. Ibig sabihin yan, hindi rin pala ganun katigas ang puso mo. Nung huli, babalay ng galing sa akin. Huwag ka na lumabis pa. Tama na! Ako ang stepmom mo, diba? Hindi ka ba natatakot na isusumbong kita sa papa mo? Stepmom? Sige, isumbong mo. Pero sa tingin mo, kanino siya maniniwala ngayon? Sa'yo ba o sa akin? Wang Ximing, ang sama mo talaga. Ang gusto mo lang naman, real estate company, diba? Ibibigay ko sa'yo. Xiaoma, nagkamali ka ng akala. Hindi ko kailangan ng kumpanya ng real estate mo. Eh ano talagang gusto mo? Ang gusto ko, ikaw. Ikaw talaga, bitawan mo ako. Sisigaw na ako. Sige, subigaw ka. Kahit pasigawin mo pa ang lalamunan mo, walang mangas na pumasok. Ang Kian Group ay magiging akin din balang araw. Ang buhay niyong mag-ina ay nasa kamay ko na. Pwede kong isuko ang kumpanya ng real estate kahit ang Kian Group at ang karapatang magmana nito, mabibigay ko kay Wang Xiao. Basta, mapasaya mo lang ako. Totoo ba yan? Hindi mo ba ako niloloko? Ako si Wang Ximing. Hindi ako magsisinungaling sa mga babae, lalo na sa kagaya ni Xiaoma, na napakaganda. Hayop ka, Wang Ximing! Balang araw, papatayin kita! Ha? Ma? Anong oras na ba? Nandito ka pa rin sa opisina at nagkakatuwaan pa? Hindi mo ba pwedeng hintayin na mamatay si Papa? Hindi pwede. Gusto kong makita kung sino ang hayop na yon. Hindi pwede. Hindi ito dapat malaman ng iba. Hoy, 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 hoy! Anong ginagawa nyo? Mag-uulat sana ako kay Madam. Lumayas kayo! Busy ang mama ko ngayon. Kailan po ba pwedeng bumalik? Sabi ko lumayas kayo! Matandang babae, nauwi sa kahihiyan. Hindi nga ako nabigo sa kasabihan. Nakakapagod. Wang Ximing? Ikaw pala? Oo, mabuting anak.
Nagbantay pa sa pinto, ha? Napakabait mo talaga. Yes! Kayo! Kayo! Wang Ximing! Ang sama mo talaga! Shh! Ang kahihiyan ng pamilya, huwag ilantad. Kapatid, simula ngayon, tunay na tayong isang pamilya. Ang mama mo, napaka-fresh. Ikaw! Hindi ko inaakalang. Pati ang mama mo, hindi pa rin nagpapahuli. Siya nga pala, kapatid, ibinibigay ko na sa iyong pagiging tagapagmana. Pasalamatan mo naman ang dakilang pagmamahal ng ina. Paalam. Ah! Wang Siming! Papatayin talaga kita! Siming, pag-isipan mong mabuti. Pa, napag-isipan ko na. Kukunin ko lang ang pabrika ng face mask. Gagawa ko ng sarili kong pangalan. Ang Kian Group, ipapaubaya ko na sa nakababata kong kapatid. Ayos! Tunay ngang anak kita. May iba ka pa bang kailangan? Sabihin mo na lahat. Magaling si Baiji. Inalagaan niyo ko sa lahat ng aspeto. Walang kulang, kaya isasama ko siya. Sige, si Baiji ay mabuting dalaga. Hindi ako pumapayag. Ang pabrika ng face mask, pwede mong dalhin. Pero si Baiji, hindi. Pa, si Baiji matagal ko ng babae. Ha? Ginoo, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi totoo yan. Baiji, tignan mo, ang dalawa kong anak, pareho kang gusto. Ngayon, sino ba talaga ang gusto mo? Ginoo, iniligtas mo ang kapatid ko. Utang na ito ng buong pamilya namin. Kaya gusto ko na maglingkod sa'yo habang buhay. Si Yao, narinig mo di ba? Ang gusto ni Baiji ay ang kuya mo, kaya magiging hipag mo na siya. Hindi mo na siya pwedeng guluhin. Pa! Kayo niloloko lang niya! Si Wang Ximing, isang walang hiyang demonyo! Mas pasahol pa siya sa baliw na aso! Sige lang, laitin mo. Minsan masarap din maging kontrabida. Masarap din pala, no? Tumigil ka. Hindi kita papayagang bastusin ng Ginoo. Ikaw, talaga bang akala mong mabuting tao siya? Sasabihin ko sa'yo, kagabi mismo, nakita ko siyang personal na nakikipaglandian sa ibang babae! Ano? Sinasabi mo nga ako'y nakipaglandian sa ibang babae? Sinong babae? Sabihin mo nga sa akin. Ikaw! Kung matapang ka, sabihin mo nga ang pangalan. Kagabi, sinong babae ang pinutulan ko? Sabihin mo! Hindi ako naniniwala na kaya mong banggitin ang pangalan ni Xiaoma. Hindi mo masabi. Ibig sabihin na ninira ka lang. Dapat kang parusahan. Papatayin kita! Tigil! Ikaw talagang bata ka! Pa! Alam mo ba? Pinagloloko ka niya! Alam mo ba kung gaano ang isinakripisyo ng kuya mo para sa'yo? Ang pagiging tagapagmana. Ibinigay niya na sa'yo. Hindi ka man lang marunong magpasalamat. Pati ba naman siya? Tinaga mo pa? Si Yao, gusto mo pa ba talaga na maging tagapagmana ng pamilya Wang? Ay nako! Siyaw! Siyaw! Asawa ko! Ano naman to? Bakit mamasin ka ng anak ko? Ay, ang anak ko! Sinampo mo siya ng ganito! Xiaoma, sabi ni Siyaw na nakita niya ako kagabi na nakipaglandian daw ako sa babae. Alam mo ba yun? Ma! Walang respeto! Hindi mo pwede sila ng kuya mo! Kayo! Inahapi niyo ako!